siya, malambot, hindi siya yung matigas. Mahilig ako sa ganito. Nakakatuwa naman yung mga soup nila dito. Ang daming klase. Magbaon kaya tayo para kapag ka nagutom tayo sa bandang Switzerland na or Italy. Ano? May Pringles. Binabawi ko na yung sinabi ko. Mahilig pala sila sa chicheria. Hello guys! I'm back again with another video. At guys, sa video na to, nabasa niyo naman sa title, ngayon magsusupermarket vlog tour na naman tayo. And actually, ginagawa naman natin yan sa ibang bansa. Pero kasi so far, wala akong nakikitang video about supermarket dito sa France. At ngayon, gagawa natin, papakita ko sa inyo yung mga presyo at kung ano ang mga binebenta. At ngayon, ito po ang ating feature, Carrefour na supermarket. Yan yun, super simple lang niya. Parang supermarket lang din sa atin. Actually, second time ko na dito kasi nagpunta na tayo dito noong first day natin. And ngayon, tara ikutin ulit natin. Yung bungad na to, mga tinapay, ang mga pwede nyo mabili, at mabango. Ayan po. Oh. Tignan nyo. Ay, ito mussels. Oh. 2 kilos. Ang laki. Kaano siya? 19.20 euros. Tapos yan, as you can see, meron mga meat, meron mga tinapay. Dito makakatipid kayo kasi ang presyo lang nito, 6.99 euros. Then, ayan, may mga nuts. Kung gusto nyo mag-stock sa hotel nyo ng nuts, ang presyo po ng nuts dito ay 5.79 euros. So, pistachio yun. Then, ano naman to? Oh, ito, tinapay. Ano ba yan? The Junet. Wow. Pero 0.50 euros po. I mean, euro. So, ano to? Matitigas siya, guys. Siya yung parang kinakat. Oh my God, ito yung nakikita ko sa TikTok. Ayun yung sinasabi kong pang-cutter. So, yan yung nakikita kong kinakat. Nakakita na tayo finally in person. Yan yung sasabihin ko sana sa inyo. Then, ayan, tignan nyo. Meron ganito. So, ano to? Mini Belgian chocolate. Chocolate yan, chocolate. Okay, so ayan yung price niya. 0.49 euro. Ito, oh, croissant. 0.59 euro. Di ba ang mura? Ang mahal niyan doon sa bakery na binili natin ng first day. Bumili tayo. Para hindi tayo tignan-tignan dito, di ba? Para meron tayong ano naman, silbi sa pagbili. Meron silang combo. Tika nyo yung pan à chocolat is 3.75 euros. Tapos, ayun na, meron din silang mga ganito. Ayun, ito, snack lang natin. Ayan, so 4.50 euros. Tapos, as mahilig sa cookie, bumili tayo ng isa. Ay, ano siya? Malambot, hindi siya yung matigas, kaya parang mas gusto ko lalo. Ito, oh. Parang ano siya, parang SM bonus yung walang brand. 4 euros naman siya. Oh, mas mura tong almonds. 3 euros lang. May mas mura pa ba? Ay. Ayan. Dito sa side na to yung mga chocolate. Ay, chocolate. Mga cakes. Ang cakes nila, 14.50 euros. Ano yung macarons? Oh my God. Sige, bumili tayo nitong pistachio isa. Paano to? Ganun pala. Bumili tayo niyang isa. Grabe yung mga ano natin, puro mga tinatinapay. Pili kayo sa fruits, ayan yung ano siya, 59 euros something. Yun ba yun? 2 for 19? Yun ba ang ibig sabihin yan? Bakit ito ang mahal? 2 for 59? Ganun kamahal to? Itong apple na to? Okay. So, point something pala yun. Okay, so new knowledge. At least, alam nyo na po. Ito, kanyari 3, tapos merong sign, tapos 69. Ibig sabihin niya, 3.69 kasi ayun na nasa baba. Oh, okay. At least, sabay-sabay tayo natututo. Oh, mga milk. Ayoko yan. Saging. 1.99 euros. Grabe yun. Tignan nyo, ganyan yung mga ganito nila. Yung talagang rice! Grabe yung guys, nakaganito. Ang galing. So, asan ang price niyan? Ito. Ayun. Per kilo, kunyari 9 euros. Ito, 6.70 euros yung rice. Ito naman po ang mga yogurt. 1.35 euros. So, okay na siya yung presyo ng yogurt. Parang for me, reasonable naman. Ayan, diba? May maliit pa, 1.75 euros lang. Papakita yung mga ibang items na feeling ko hindi nyo naman bibilin pag nagpunta kayo dito. So, ang papakita ko lang yung possible na pwede nyong i-stock sa hotel room nyo para pwede nyo kainin, ganun. Ayan, pang cold cuts, 5.65 euros. Iceberg something. Pang salad, 1.55 euros. Kasi naalala ko dati, akala ko walang nagsasalad sa inyo. May nag-comment doon sa previous supermarket vlog natin na meron daw talagang bumibili tulad nila. Bumili sila ng panggagawing salad. Ito ang cheese nila, para may idea kayo sa presyo. Ito yung cheese na color blue yung balot. 23.30 euros pala yun. Mahal.
Ay, ito oh. Ito pa ibang cheese. Magkano to? 17.90 euros. Mahal naman niya. Ang daming cheese. Na-overwhelm ako. Sa atin sa Pilipinas, ang cheese lang natin, Eden, ganun. And yung mga ibang klaseng same product pero ibang brand. Oh, ang cute. Pwede kayong bumili ng ganito oh. Ang presyo nito ay 3.49 euros. Yan po. Daming mga meat dito. Like yung mga nakalagay na sa packaging na ganyan. Though hindi ko na iisa-isahin yan. And for sure, bibili ba kayo dito ng hotdog? Di ba? Hindi naman for sure. Mahilig ako sa ganito. Ay, so siya ng frites. Ibig sabihin ng fries. O, di ba? French lesson 101. Ito, mga frozen products na ipiprito o i-oven. O, alam ko naman, hindi nyo naman gagawin yan. So, might as well, huwag na nating i-vlog to. Tayo sa ibang side para maipakita ko sa inyo. Pakita ko naman sa inyo ay kape. Kasi share ko lang sa inyo, di ba nakasama ko yung family ko sa Boracay. So nagbaon sila ng coffee kasi mayroon silang specific coffee na gusto. Pero dito papakita ko sa inyo yung mga coffee products na pwedeng nyong bilhin kung gusto nyo magkape sa hotel. Pag hindi kayo kontento dun sa kape na nasa hotel, yung mga sachet. So ito po. Ito oh. Tignan nyo. Ang presyo 3.25 euros. Ito decaf. 2.99 euros. Itong Carte Noir. 5.29 euros. Ito yung mga bread na parang ano lang. Yung parang gardenia, ganun. 1.65 euros pala yun. O, kung gusto niyo ng chocolate, 4.09. O, ang sikat na tea. 3.15 euros. Tapos, ito naman, 3.29. Doon naglalaro. Ito, own brand nila, 1.69 euros. Sa mga taong may gusto ng tinapay na may palaman, ayan, 2.55 euros. Totoo ba to? Nutella pero plant-based? Ang galing oh. Makakatuwa. Magkano siya? 4.19 euros. Dito na ngayon tayo sa candy section. Candy section. Ito oh. Diba? Napakadaming cereals dito if ever kung gusto nyo. Naglalaro siya ng magkano ba? Ayan, 2.75 euros to 4.29. Depende sa klase. Kapag healthy-healthyhan, mas mahal. Uso pala talaga yung ganito sa kanila, no? Ito may sardinas, guys. Kung mahilig kayo sa sardines, pwede nyo itong anuhin. Diba? Pwede siya. Ito naman yung mga spices. Meron po sila naglalaro po ng 1.25 euros to 3.99 euros. Nakakatuwa naman yung mga soup nila dito. Ang daming klase, Sa atin, ano lang crab and corn, mushroom soup, ganun lang. Tomato, tas pumpkin, 1.99 euros. Tapos, legumes, 1.45 euros. Tomato, 2.39 euros. Yung kulay na nasa loob ng mga jar. Ito, parang ano tawag dyan? Wait, nakalimutan ko. Toge, 0.91. Ay, ang mura lang Gusto pala sa kanila yung ganito, yung mga vegetable na nakakan. Tignan nyo, kamatis. Kamatis ba to? Oo, kamatis. Ano siya? Wait, 1.25 euros. Nakakan na kamatis. Na lang guys, if ever Dito meron dito mga pagkain ng pusa, aso. For sure, hindi naman kayo magdadala ng aso at pusa niyo sa travel. Unless, mayaman kayong mayaman ng super. Sige, sasabihin ko na din para sa inclusivity. So, ang presyo po ng pagkain ng pusa dito ay 1.29 euros. Diba? Grabe. Pagkain ng pusa, binablog natin. Parang ito yung nakita ko kay Hazel. Na parang meron silang binili na merong rice. Ito ba yun? Tapos Nutri-Score A. Ibig sabihin healthy. Magbaon kaya tayo para kapag nagutom tayo sa bandang Switzerland or Italy. Magbaon tayo nito.
Sige, baon tayo. Ang presyo niya 2.75 euros. Ito, magbaon din tayo. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain yan, pero A naman, so healthy siya. 2 minutes ima-microwave. So, sige. Ano siya? 2.49 euros. Mga gatas ng bata. Oh, sige, sa mga meron dala-dalang baby dyan. Oh, ang presyo po ng gatas dito ay 14.04 euros. Tapos, pagkain ng bata ng baby, 2.69 euros. Tapos, ito oh, pagkain na ng baby, no? 3.75 euros. Ang mahal! Ang social naman ng pagkain ng bata ngayon. Sa atin, Cerelac lang. Dito may spaghetti. Ang galing, 2.49 euros. Sabi, ang mga bata dito sa France, tignan nyo, may gulay-gulay. My God. Tawa lang ako. I mean, na-amaze. Natuwa ako at may ganun sila. And so, dito din po, meron din ditong pang first aid kit. So, ayan po. So, meron ditong Band-Aid. O, magbaon na kayo ng Band-Aid. Yung mahal ng Band-Aid dito, 4.99 euros. O, pang kamay, 2.75 euros. Din dito, mga Nivea, ganyan. Mga pang face, lotion, ditong napkin. Para sa mga babae nating viewers, ang pinakamura pong napkin dito ay 1.59 euros. Sa mga babae dyan, pwede mag-comment kayo kung mura ba 1.59 euros para sa 32 pieces na napkin. Grabe ang mga tanungan natin. Nakarating tayo sa pusa, nakarating tayo sa napkin, nakarating tayo sa Band-Aid. O, lahat ng mga binablog. Sa mga fashionista dyan, napoporma dito sa mismong France. Alam ko, lahat kayo mag-OOTD pag nakalimutan nyo mag-hairspray. 7.49. Kung gusto nyo magpakulay ng buhok habang nasa hotel, o grabe, ganun kayo kaano. For sure din yan man gagawin nyo. Ba't kayo magpapakulay ng buhok dito sa Paris? Also, share ko lang sa inyo, if ever kung hindi kayo magtutour package tulad ng meron ako ngayon at magdi-DIY kayo, make sure na meron pong water filling station yung mismo hotel nyo kasi yung iba walang ganun. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung presyo ng water kung bibili kayo sa supermarket kasi mas makakamura kayo dito. Ang mura ng water sa supermarket, so 6x1L. So ibig sabihin, 6 na 1 litro, 2.28 euros. Oh, 6 na piraso. Malaking kamurahan. Lang yung binili natin sa Rodin Museum. 3 euros ata. Isa lang. Tignan nyo, nakasale ang kanilang Evian. 1.86 euros. Ito ang mura. Oh, Crystalline. 2.16 euros. 12 pieces. Mura ha. Ganyang water yung binili ko sa sa mismong museum na 3 euros. Isang piraso lang. Ayan, may mga juice din dito kung gusto nyo. Ito, tropical something. 1.40 euros. Ito, apricot. Oh, ano siya? 2.05 euros. Kasi mahilig sa sitcheria. Wala akong nakikita sitcheria. Super konti. Wow, yun ang nalaman natin sa mismo mga taga-France. Puro frozen na naman. Siyempre, hindi naman tayo magaganyan. May Pringles. Binabawi ko na yung sinabi ko. Mahilig pala sila sa sitcheria. 1.45 euros. Tapos ito po ay 2.05. So, meron silang Fritz dito. Again, yung Fritz ay fries. Meron sila ditong chichirya na 0.90 euros. Gusto niyo ng frozen na pizza? Tignan nyo, 2.95 euros. So, kung meron kayong oven sa tinutuluyan nyo, pwede kayong bumili niyan. Makakatipid kayo, madlang people. Mga alak. Ay, ano siya, naglalaro siya ng 1.89 euros to 1.79. Ito oh, Heineken. 7.59 euros kung gusto nyo. Grabe, nasa liquor na tayo na part. Ano ba yan, Ivan? Tuturuan uminom yung mga viewers mo. Wow! Alam mo naman di ako umiinom ng mga Pero guys, share ko lang sa inyo konting fun fact about me is ako po ay mahilig ako sa tequila. Yan po ang hilig ko. Kapag ka umiinom kami ng mga friends ko, even mga content creator friends ko, ang mahilig po sa tequila, ako, tapos sila The Simpsons. Kami po yung nagkakasundo kapag ka tequila. Lang naman yun, occasionally lang. Again, kung kayo po ay 18 years old pababa, don't drink. Okay? Kung kayo ay 18 years old pataas, drink moderately. Yan ang wine dito. 7.20 euros. Yan yung pinakamahal. Yung binanggit ko. Dito yung favorite natin. Ba't wala ako nakikita ng Jose Cuervo? Alam dito. Favorite din natin itong Baileys 13.95 euros pala yun dito. Yan, very quick lang. And gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga nabili natin dito. Later, i-haul ko. O diba, akala mo naman napakadami kong binili. So at least, meron tayong specific vlog na kung saan makakatulong sa inyo kung nag-iisip kayo kung ano ang bibilin dito, kung magkano ang presyo, ganyan. Finally, tayo ay nakatapos na. Nakabili na tayo ng ating stock para sa ating Switzerland and Italy trip. Yung binili ko na to pang doon talaga, hindi dito sa Paris, France. So mamaya, i-haul ko sa inyo after ng clip na to kung magkano in total lang nagastos natin. Okay, so ngayon papakita ko na sa inyo yung pinamili natin dito sa Carrefour, okay? So, number 1,
ito, ayan yung tinapay na parang waffle na meron chocolate. Actually, kaya ko to binili para ilalagay ko sa maleta ko kasi malaki pa size ng space sa maleta ko. Okay, tapos ito, ang gagawin ko if ever kapag magugutom ako sa gabi sa Switzerland, ganon, sa Italy, ganon. Pero I'll make sure na bago ako umuwi ng Pilipinas ay ubos na yan. Tapos, aside from that, is bumili din po ako nito. Hindi pa tayo nakakatikim ng authentic na macarons, ano? So, ngayon, so far, ganito muna. Then, next is, may cookies. Pero hindi naman isang upuan ko ito bibili, ay kakainin. Kaya ko lang siya binili para may stock tayo. Tapos, next, bumili ko ng ganito. Kasi alam nyo guys, medyo nasusuya ako sa puro tinapay, ganyan, and something. So, ngayon, bumili ko nito, oh. Sardine siya na may tomato. Tapos, mustard. Ito naman, sardines na may mustard, okay? So, yan. Parang durog yung gilid. Hindi ako nakapili ng maayos-ayos. Then, ang last is, ito. Bumili ako nito. And babaunin din natin ito sa Switzerland saka sa Italy. So, siguro isa sa Switzerland, isa sa Italy yung kakainin ko. Ayan. Ito po yung may microwave lang na pagkain na may rice. Though, hindi ko pa alam. Babasahin ko pa kung lalagyan ng water. Then, ito, ganun din siya. Ito, creamy. Tapos isa, parang feeling ko, hindi ko alam kung anong klaseng luto yun. So, ngayon sabihin ko sa inyo yung mismong presyo nito. So, ang presyo po niya in total na binayaran ko is 17.18 euros. And Gcash card ulit yung ginamit ko dito. Kasi parang mas natutuwa ako pag Gcash card na lang gagamitin para nakikita ko na yung conversion na, diba? Na bumabawas sa atin. So, lahat ng ito, take note, lahat ng to, nakuha lang po natin sa halagang 1,077 pesos. Yes, pricey siya, pero kung tutuusin sa presyo dito sa Europe, mura na to, okay? So, ngayon, syempre, tikman natin to. Ito talaga yung parang kine-crave ko eh. Though hindi pa natin natitikman yung pinaka-authentic na authentic. Ay, matigas pa siya. Okay. Pistachio flavor nito. Ang sarap. Ine-expect ko yung lasang pistachio na nabibili natin. Or yung parang Dubai chocolate, pero iba. Lasang pistachio talaga siya. Parang binlend yung mismong pistachio. Ganon. Sarap. Ito lang mahal nito 2 euros to. Ito lang, 2 euros na. Sarap. Pero ang laki niya. For me, worth it siya. Worth it siya i-try. Sarap. Yum. Kasi hindi ko na ito guys susubukan kasi baon nga natin ito sa mga susunod na araw, di ba? Okay, so yun lang. Kaya ako lang winlag tong mga to para makita nyo. Kasi if ever, ako kasi usually, naghahanap talaga ako ng supermarket at doon ako bumibili. Then nilalagay ko sa ref yung mga food na kailangan i-ref. Tapos may time na sa parang minibar, doon ko pinapatong yung mga hindi naman dapat i-ref, ganyan, para mas makamura. Kasi guys, share ko lang sa inyo, mas mura po sa supermarket kumpara sa convenience store. Though dito sa France, walang convenience store, okay? I mean, so far, wala pa ako nakikitang convenience store. And, yung mga pharmacy dito, hindi ko pa din napapasok. Pero siguro, sa mga susunod, papakita ko sa inyo, siguro sa Switzerland na, or sa Italy, kung magkano naman yung mga ganong items sa mga shops na ganon, okay? But so far here, okay? And, di ba, napakita ko sa inyo sa mga previous vlogs natin dito sa Europe, madami tayong nakasamang Pilipino. Okay? Madami tayong nakasamang Pilipino. Yung iba doon, nagsimula na sa Prague, ganyan. And sabi nila sa akin, dun daw sa Prague, wala daw silang mahanap na pharmacy as far as I know. Parang gano'n, nahirapan sila maghanap. So, dito, naghahanap-hanap na sila ng mga something na pwedeng bilhin, okay? So, baka mamaya sa area nyo, kapag ka sa ibang bansa, sa kayo sa Europe magpunta, mahirapan kayong bilhin yung mga items. So, might as well, pwedeng yung mga ganong klaseng items, bilhin nyo na sa Pilipinas pa lang, okay? Maging ready na kayo agad. And yung mga klaseng ganitong food na lang yung bibili nyo sa mismo supermarket para meron kayong stock na mura, okay? Kasi ang mahal talaga sa mga parang yung mga binebenta sa mga, hindi mall yung parang sa mga tourist spot. Though, mahal naman talaga sa ganun, pero at least, diba? So, yun lang, at least, guys, aware na kayo, and maraming salamat sa pag-watch dito. And if ever, kung kayo po ay interesado sa mga ganitong klaseng vlog, pwede ba paki-comment sa ibaba kung anong mga klaseng items yung gusto nyo nakikita sa grocery store para yun ang ipapakita ko sa susunod. Baka kasi nakalimutan ko. Okay? So, yun guys, maraming salamat. Again, Ivan de Guzman. Ito po yung username ko sa TikTok ko, saka sa Instagram. Kung meron kayong gusto sabihin sa akin, sabihin nyo na sa akin. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!